Magandang umaga sa inyo lahat, Grade 2. Ngayon ay ika-13 ng Mayo, 2020 at araw na naman ang ating aralin sa Filipino. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga gamit ng bantas at ng malalaking titik. Bago tayo tumungo sa bagong paksa, ay balikan muna natin ang inyong pinag-aralan noong nakaraang Miyerkules. Ito ay ang pagsulat ng liham. Paano nga ba natin isusulat ang bahagi ng liham or ang mga bahagi ng liham? Umpisahan natin sa pamuhatan. Ito ay isinusulat sa bandang kanan ng liham. Dapat sa kaliwang palugit nito ay pantay-pantay at nag-uumpisa sa malaking titik ang tirahan at ang petsa dahil ito ay pangalang pantangi o nagbibigay ng eksaktong ngalan ng tirahan at ng petsa. At huwag kalilimutan ang kuwit matapos ang araw. Intindihan? Bago natin isulat ang bating panimulat, lagyan ng puwang para ito ay mas maayos tingnan. Dito tayo sa bating panimula. Ang bating panimula ay sinusulat sa bandang kaliwa ng liham at nag-uumpisa lagi sa malaking titik at nagtatapos sa kuwit. Sa katawan naman ng liham, bago natin ito isusulat, lalagyan din ng puwang para mas malinis or mas maayos pa ring tingnan. Ang unang linya, ito ay papasok. At huwag kalilimutan na dapat nag-uumpisa sa malaking titik. Mula sa pangalawang linya hanggang sa dulo, sa kaliwa at sa kanang palugit ay dapat pantay-pantay. At huwag kalilimutan pagkatapos ng bawat tuldok o anumang bantas ay magsisimula ang unang salita sa malaking titik. Ayan. Naintindihan? Tumungo tayo sa bating pangwakas. Lalagyan din uli ng puwang bago isulat ang bating pangwakas. Ang susunod ay ang lagda. Huwag kalilimutan, ang bating pangwakas ay nagsusimula sa malaking titik at nagtatapos sa kuwit katulad ng bating panimula. Naintindihan? Magaling. Ang bating pangwakas at ang langda, ang kanilang palugit sa kaliwang bahagi ay dapat na pantay. At huwag kalilimutan ang pamuhatan at ang bating pangwakas at lagda ay magkakapantay ang kanilang palugit sa kaliwang bahagi. Naintindihan na? Magaling. Ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang mga kasanayan sa pagkatuto na inyong matututunan sa araw na ito. Sa ating bagong paksa, una, nagagamit ng wasto ang mga karaniwang bantas sa pangungusap. Pangalawa, nakasusulat ng may wastong baybay, bantas, gamit ng malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa. Meron akong tanong. Kapag isinulat mo ang iyong pangalan, sa malaki o sa maliit na titik mo ba ito sinisimulan? Tama, ito ay sa malaking titik. Bakit? Tama, dahil ito ay pangalang pantangi. Alam mo ba kung ano-ano pa ang gamit ng malalaking titik? Okay. Ngayon, pag-aaralan natin ang iba pang wastong gamit ng malaking titik. Ating aalamin kailan ginagamit ang malaking titik. Tatandaan,
Ang mga malalaking titik ay ginagamit natin sa magkakaibang dahilan. Ito ay hindi basta-basta ginagamit kung kailan lang natin gusto. Umpisahan natin ang gamit ng malaking titik. Una, sa simula ng pangungusap. Ito ay naituro ko na sa inyo. Dahil ang pangungusap ay dapat nag-uumpisa sa malaking titik. Halimbawa, ang magkaibigan ay nag-uusap. Marami akong paboritong basahin. Ang salitang ang ay nagsimula sa malaking titik na A at ang salitang marami ay nagsimula sa malaking titik na M. Intindihan? Magaling. Pangalawang gamit ng malaking titik. Sa tiyak na pangalan o pangalang pantangi. Ang lahat ng tiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari at hayop ay nakasulat sa malaking titik. Katulad ng Ana. Ito ay tiyak na pangalan ng tao. Mongol. Ito ay tiyak na pangalan ng bagay o lapis. Bohol, ito ay tiyak na ngalan ng lugar. Pasko, ito ay tiyak na ngalan ng isang pangyayari. Bantay, ito ay tiyak na pangalan ng hayop o ng iyong alagang aso. Mapapansin ninyo, ang mga nakapulang titik ay nag-uumpisa sa malalaking titik dahil sila ay tiyak na ngalan ng or tiyak na pangalan ng or tiyak na pangalan. Susunod, sa pamagat ng aklat o palabas. Ang mga aklat, ang kwento, ganoon din ang mga palabas ay ginagamitan ng malaking titik. Ang bawat salita ay nagsisimula sa malaking titik. Ayan, huwag kalilimutan. Ang pagbabago sa buhay ng batang si Jose. So, ito ay pamagat ng isang kwento. At ang mga nakapulang titik ay nag-uumpisa sa malaking titik dahil sila ay pamagat ng or dahil ito ay pamagat ng isang kwento. Pluma. Ito ay pamagat ng aklat. Ang inyong aklat na sa Filipino. Nag-uumpisa rin sa malaking titik. Going Bulilit. Ito ay isang palabas sa telebisyon. Kaya, pamagat ng isang palabas sa telebisyon. Kaya sila ay nag-uumpisa sa malaking titik. Ganon din ang TV Patrol. Ito rin ay pamagat ng isang palabas sa telebisyon. TV, ito ay dinaglat na or pinaikling salita ng telebisyon. Isa rin yan sa gamit ng malaking titik, ang pagdadaglat. Okay? Or pinaikling salita. Sa mga buwan at araw. Yan. Ano-ano ba yung mga buwan? Enero, Pebrero, Hunyo, Setyembre, Disyembre. Sila ay nag-uumpisa sa malaking titik. Huwag kalilimutan. Ganon din ang mga araw. Lunes, Martes, Huwebes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo. Sila ay nag-uumpisa rin sa malalaking titik. Susunod ay mga salitang dinaglat o pinaikli katulad ng sinabi ko kanina. Yan, sa inisyal ng tao, katulad ni Manuel L. Quezon, MLQ, Carlos P. Romulo, CPR, Lope K. Santos, LKS. So, yan ay mga inisyal ng tao. Ganon din sa mga sangay ng gobyerno. Department of Tourism, DOT, Ministry of Education, MOE,
The Philippine Global School. O, pangalan ng paaralan. TPGS. So, dito ginagamit ang mga malalaking titik. Naintindihan na? Mabuti naman kung ganon. Punta tayo ngayon sa wastong paggamit ng mga bantas. Ano ba ang bantas? Ang bantas ay mga simbolo na nagpapakita ng kayarian at kaayusan ng nakasulat na wika, pati na ang intonasyon at paghintong sandali or pagtigil na sandali na gagawin kapag nagbabasa ng malakas. Okay? Punta tayo ngayon sa gamit ng mga bantas. Una, ano ba yung mga bantas? Tuldok. Ano ba ang gamit nito? Ang tuldok ay ginagamit na pananda sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Halimbawa, igalang natin ang pambansang awit. Katulad siya ng isang pangungusap na nagsasalaysay. Saan pa ito ginagamit? Sa pangalan at salitang dinaglat. Si Ginang A.A. Jose ay mahusay magturo. A.A. Yan. Ito ay dinaglat na pangalan ng tao. Kung ako ay Mildred Maria, ang aking salitang ang pagdaglat sa aking pangalan ay MM. Okay? Si Binibining Makarayan ang kanilang guro sa asignaturang Basic Christian Living. Binibini. Ito rin ay pinaikling salita ng binibini. Bibi na mayroon nagtatapos sa tuldok. Katulad nito, ginang. Pinaikling salita ng ginang at nagtatapos sa tuldok. Ano pa ang gamit ng tuldok? Sa mga titik o tambilang na ginagawang pamilang sa bawat hati ng isang balangkas o talaan. Halimbawa, letter A, number 1, or titik A, bilang isa or bilang isa, titik A. Naintindihan? Magaling. Punta tayo sa pananong. Ano ba ang gamit ng pananong? A. Sa pangungusap na patanong or nagtatanong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Sasama ka ba? Ikaw ba ay nag-aral ng iyong lesson or aralin? Ayan, yan ay mga tanong na ginagamitan ng tandang pananong. Ano pa ang gamit ng tandang pananong? Sa loob ng panaklong upang maipahiwatig ang pag-aalinlangan sa diwa ng pangungusap. Si Manuel Rojas ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Meron ditong tanong dahil ito ay nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Kung si Manuel Rojas nga ba ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Naintindihan? Magaling. Pangatlo, ang gamit ng bantas na padamdam. Ano ba ang gamit niya? Ang bantas na padamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, mabuhay ang Pangulo! Uy, ang ganda ng bago mong sapatos! Aray! Naapakan mo ang paa ko! Ayan. Ito ay nagpapakita ng matindi o masidhing damdamin. Kaya ginamitan ng bantas na padamdam. So, ayan ang gamit ng bantas padamdam. Kaapat, ano ang gamit ng kuwit?
Ginagamit din ang kuwit sa paghihiwalay ng isang sinipi. Sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipon ng mga salitang magkakauri. Kumain ka ng itlog, kuwit, gulay at sariwang bungang kahoy. Shana, kuwit, saan ka nag-aaral ngayon? Pangalawang gamit ng kuwit, sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas ng isang liham or kahit anong klasing liham, katulad ng ating napag-aralan. Mahal kong Marie. Huwag na huwag kalilimutan ang kuwit. Nagmamahal sa iyo kaibigang Jose, tapat na sumasa iyo. Yan. Yan ang gamit ng mga bantas. Naintindihan na? Magaling. O ngayon, punta tayo sa gawaing pagsasanay. Tingnan natin ano ba ang dapat na bantas. Ito bang tandang pananong, tandang padamdam ba, kuwit o tuldok? Una, nakatulog si Ahmed habang nagbabasa ng aklat. Ano ang nawawalang bantas? Tama, tuldok. Ayun. Nakatulog si Ahmed habang nagbabasa ng aklat. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Pangalawa, kumusta ang iyong pag-aaral? Ano ang nawawalang bantas? Tama, tandang pananong dahil ito ay nagtatanong, kinukumusta ang iyong pag-aaral. Kumusta ang iyong pag-aaral? Pangatlo, bilisan mo, umuulan na. Ano sa palagay ninyo ang mayroong dalawang bantas na ginamit na dapat gamitin dyan? Ano-ano yung mga ito? Tama, pareho silang tandang padamdam. Bilisan mo, umuulan na. Yan. Pang-apat, Hamid, samahan mo ako sa Dubai Mall. Ano ang dalawang bantas na dapat gamitin? Tama, isang kuwit at isang tuldok. Saan ba natin ilalagay yun? Tama, ang kuwit ay pagkatapos ng pangalang Hamid at ang tuldok naman ay sa hulihan ng pangungusap. Ayan. Sunod, mabuhay ang UAE. O, ano ang bantas na nawawala? Tama, ito ay tandang padamdam. Mabuhay ang UAE. Pang-anim, mahal kong Sheikh Khalifa. Ano ang tamang bantas? Tama, ito ay kuwit dahil ito ay bating panimula. Kapito, ang aking mga paboritong ulam ay sinigang, adobo at prito. Ano-ano ang mga bantas na dapat gamitin? Tama, kuwit at tuldok kasi nawawala yung tuldok sa hulihan. Saan natin ilalagay yung kuwit? Tama, matapos ang salitang sinigang. Tingnan natin. Ayun, sinigang, adobo, prito at mechado. Dito, tingnan natin, tama bang pagkakasulat? Ano ang nakikita ninyo sa ikawalong bilang? Tama, ito ay pamagat ng isang kwento. Tama bang pagkasulat niya? Tama, ito ay mali. Alin ang mali ang pagkakasulat? Tama ang salitang alamat at ang salitang pinya. Dapat ang titik A ay dapat malaki at ang titik P ay dapat malaki rin.
Dito, ano ba ang nakikita nyo sa bilang siyam? Tama, sila ay mga pangalan ng buwan. Tama ba ang pagkakasulat? Mali. Dapat sila ay nag-uumpisa sa malaking titik dahil sila ay tiyak na ngalan ng buwan. Ikasampu, tama ba? Mali din. Dapat ang titik O at titik E ay malaking titik dahil ito ay dinaglat na ng sangay ng gobyerno, ang Ministry of Education. Tingnan natin. Ayan ang alamat ng PINYA. Enero, Pebrero, Marso. MOE. Okay? Pinaikling salita ng Ministry of Education. Maliwanag na ba ang gamit ng bantas at ng malaking titik? Magaling. Ito ang inyong gawain. Ipapahayag ang idea, damdamin o reaksyon sa paksang nakasulat sa classwork assignment section ng ating Google Classroom sa Filipino gamit ang inyong Filipino portfolio. Kuhanan ng litrato at attach sa nasabing section. Huwag kalilimutan gamitin ang natutunan sa tamang paggamit ng malaki at maliit na titik, gayon din ng mga bantas. So, doon ay ilalagay ko sa classwork assignment section ang paksa. Doon nyo isusulat sa inyong Filipino portfolio ang ideya, damdamin o reaksyon sa paksang aking isusulat. Naiintindihan? Bago ako magtapos, gusto kong ibigay sa inyo ang isang magandang sawikain. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay hindi sapat na tayo ay humingi ng awa sa Diyos. Kailangan din natin pag-ukulan ng sikap at gawa upang matamo ang minimithing biyaya. Huwag niyong kalilimutan yan. Dapat kikilos din. Dahil kapag kayo ay hindi kikilos upang mamithi ninyo ang biyayang gusto ninyo, ay hindi rin kayo tutulungan ng Diyos. So, ipakita nyo na ginagawa nyo yung inyong parte, na kayo ay kumikilos at lalo kayong tutulungan ng Diyos para inyong makamtan ang inyong nais sa buhay. Naintindihan? Mabuti naman kung ganon. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye!